Pumingit na ang jean na aspalto ng Taft Avenue sa init ng hapon nang lumabas si Kenzo Villares, 29, civil engineer na bagong galing sa inspeksyon ng ginagawang elevated walkway. Bitbit ang nabuklat ng helmet at nakasandwich lang ang tanghalian sa dibdib dahil kailangang humabol sa susunod na site sa Ermita. Tila kasing lapot ng alkitran ang trapiko at bawat tugtog ng busina ay parang paalala na kumakain ng lungsod ng oras na umaagos palabas sa ugat ng mga residente. Sa pagtawid niya sa service road para sumakay ng jeep, napunan niyang may batang lalaki, mga 9 o 10, pawisan, naka-t-shirt na may mapusyaw ng kulay teal at panyupak na halos mapigtal. Nakaluhod sa gitna ng kalsada at umiiyak, yakap ang asul na backpack na may dumikit na alikabok at sirang zipper. Palibasay sanay na ang mga dumadaan sa eksenang nagahalo ang pulubi, palimus at kwento ng modus, nilampasan lang siya ng iba. Pero kay Kenzo, umangat na parang pahina ng lumang comics ang alaala. Isang habagat na hapon, mahigit 2 dekada na ang nakalilipas nang siya mismo'y maligaw sa Divisoria, umiiyak sa takot at uhaw at may hindi kilalang batang lalaki ang nag-abot sa kanya ng tubig at inakay siya sa checkpoint ng pulis hanggang makita siya ng nanay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hanggang ngayon, sariwa pa ang lasa ng bahagyang laway ng Yakult na nahalo sa tubig ng improvised bottle na iyon. Lasa ng pag-asa na unang nagtanim sa kanya ng paniniwalang may kabutihan kahit sa pinakamasikip na bangketa. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Tiniklop niya ang helmet, tinawid ang 2 linya ng bumper-to-bumper na sasakyan, hinagip ang nagliliparang busina at lumuhod sa harap ng bata. Tulog! Tulog lang po! Hindi ko po sinasadya. Naluluha nitong sambit habang sinasabayan ng singhot at hikbi. Inilabas ni Kenzo ang malamig na bote ng tubig mula sa tool bag. Iniangat ang baba ng bata at tahimik na ipinasok ang sipit ng bote sa tuyong labi. Dahan-dahan anak, baka masamid ka, pabulong niyang wika. Marahang pinisil ang likod ng bata na nanginginig pa sa hilakbot. Sa gilid ng mata, dinapukan siya ng tingin ng isang traffic enforcer, kumindat sa pag-apresyang may mayabang pa ring pagiging tao sa gitna ng paghahabol sa kota. Nang humupa ang unang bugso ng iyak, napunan ni Kenzo ang bahagyang namumulang tuhod ng bata, tila sumabit sa karayom ng semento at ang manggas ng bag na nakalaylay na para bang madaling malaglag ang laman. "Anong pangalan mo?" usisa niya. "Kate po," sagot nito, pinupunasan ang luha sa bisig. "Pinsan ko po dapat susundo pero hindi ko na po siya makita. Nag-iwan lang siya ng 2,000 sa bag ko. Tapos pinikpok yata ako ng 2 lalaki. Ayun, nawala yung pera. Natakot po ako baka mapagalitan." Sa narinig, ginapangan ng kirot ang dibdib ni Kenzo. Dahil noong bata siya, halos ganun din ang takot niyang marinig ang sigaw ng inang nagbebenta sa bangketa kapag mawala siya at maging dahilan ng pagkawala ng kita. "Huwag kang mag-alala, hahanapin natin yung pinsan mo. Pero kailangan mo munang malinisan niyang sugat at ibalik natin tong zipper." Masuyo niyang inabot ang mini pliers sa bulsa ng vest at sa harap ng kotseng nangaangas ang busina. Kinabit ang nalaglag na slider ng zip saka hiningahan upang lumamig ang metal. Sa likod ng murang balat ng bata, bumaba ang init ng gulong ng kotse na kanina ay muntik na siyang mapadarostos at nang kalasin niya ang likod ng bag para punasan sa basang panyo. Napansin niya na sa bulsa sa loob ay may nakaipit na lumang baryang 20 sentimos at kapirasong papel na may numero ng cellphone. Kinuha niya iyon, pinagtapat sa cellphone ni Kate at minessage kaagad gamit ang sariling phone. Nasa Taft Corner, Julio nakpil si Kate, safe. Habang nagtatype, kailangan niya pang pigilan ng kilabot dahil tumambad sa screen niya ang unang 3 numerong hulma ng 091 at biglang may angal ng alaala. Halos kapareho ng huling na dial niya bago mawala sa ina niya noong taong 2000. Nanginginig ang hinlatorako niya pero itinuloy pa rin niya iyon.
Hindi pa tapos magpaliwanag si Kenzo nang makasigaw ang isang dalagang naka-ponytail at naka-corporate skirt. "Kate!" Lumapit ito, sumampak sa bangketa sabay yakap sa bata. Nakilala niya sa litid ng boses ang pangalang Ate Rina na siya ring lumandad sa reply sa text. "Paano po kayo makakita kay Kate?" Hingal ng dalaga. "Naligaw po, muntik no hisnatch," sagot ni Kenzo. Sabay tango na nagpaalis ng kaba. Dumating ang dalawang barangay tanod, kinalma ang eksena at kinuha ang pahayag. Sa bandang dulo, nag-offer kay Kenzo ang dalaga ng maliit na sombre. "Sir, pang-coffee man lang po, salamat." Pero tinanggihan niya. Sa halip, ibinili niya sa tanod na maihatid sila sa terminal at sasakyan na siya ng jeep pabalik sa trabaho nang hilahin ni Kate ang laylay ng polo niya. "Kuya, sayo na lang tong tanda." Sabay agot ang maliit na metal token, lumang dog tag na malamang nakalkal sa basurahan, designs na kupas na pero kita pa ang nakaukit na "Thank you." Napailing ni Kenzo, "Sayo na yan para maalala mo na safe ka." Pero matigas ang bata kaya nilagay niya sa bulsa, nagpasalamat at kumaway. Gabi na nang matapos ang rounds niya sa site. Sa pagbalik niya sa apartment sa Mandaluyong, inilatag niya sa mesa ang dog tag at biglang sumagi sa alaala ang eksaktong hugis ng kapirasong metal na iniabot ng batang nagligtas sa kanya ng bata siya. Pati ang lungkot ngiting, "Umiiyak ka kuya, huwag na, inumin mo to." Nakaukit din sa lumang memorya ang peklat sa kilay ng batang yon at ang pag-itsa ng jeepney driver nang makitang hawak niya ang kamay ng batang Kenzo. Mahaba ang araw, bulag ang pagod, nanlaki ang mata niya sa posibilidad na parehong token lang iyon. Nagtungo siya sa baol ng lumang gamit, hinanap ang isang plastic na may label na Alala 2000 at doon, sa ilalim ng lumang ruler at selyadong stamp, nakapahinga ang dog tag na may katulad na disenyo. Halos gayang-gaya, ngunit mas bagong ukit. Kinilabutan siya. Ganun ba kalaking tsansa na dalawang estrangherong bata ang may dalang parehang pirasong metal? Di nakapaghintay, tinawagan niya ang numerong nasa papel. Nagpakinala at nagtanong kung may alam ba sila sa pinagmulan ng tag. Sinagot siya ni Rina, "Sa totoo lang po kuya, bigay po yan sa amin nung yumao kong papa bilang lucky charm," sabi niya. Siyang nagligtas daw ng batang ligaw sa Divisoria dati, kaya siyang tumayang bayani ng pamilya namin. Pero namatay na siya 2 taon na. Parang lumamon sa kanya ang hangin. Ibig sabihin, ang batang nagligtas sa kanya noon ay lumaki at naging ama ng batang tinulungan niya rayon. Gumapang ang goosebumps niya mula batok hanggang talampakan. Humigpit ang hawak niya sa telepono, nanginginig na boses. "Anak po ba kayo ni Eman Serrano?" Tumigil sandali ang kabilang linya. "Opo, kilala niyo po?" Inilatag ni Kenzo ang buong kasaysayan. Paano siya nawawala noon sa Divisoria? Paano siya inalayaan ni Eman? Bata pa si Eman noon, mga 12 lang, at pinainom, ibinigay ang dog tag, hinanap ang pulis. Sa kwento, umiiyak na si Rina. "Hindi po pala imahinasyon yung kwento ni Papa. Akala ko kulay lang ng pagkabata." Humigpit ang hangin, pinuno ng kirot na masarap. Naisip ni Kenzo na may utang siyang buhay sa taong ngayon ay di na niya makakapagpasalamat ng harapan. Ngulit, naroon si Keith, apo at tagapagmana ng kabutihan. Lumipas ang 2 linggo, nakatanggap si Kenzo ng imbitasyon. Graduation ni Keith ng elementary. Dala niya ang maliit na kahon, tracing set at bagong dog tag. Ipinaukit niya, makakatumbas ang kabutihan. Sa seremonya, tinawag si Keith ng valedictorian. Habang nagbibigay ng mensahe, tumulo ang luha ng bata. "May araw po na akala ko mawawala na ako, pero may sumagip na estranghero. Sabi ng lola, kabutihan daw yun ng lolo Eman ko na bumabalik. Ibabalik ko rin po someday." Mula sa likod ng entablado, napayuko si Kenzo, naka-hard hat pa mula sa site at may bahid ng semento sa mangas. Mumit walang sino man ang humusga. Sa halip, bumuhos ang palakpakan. Pagkatapos, inalayaan niyang isuot sa leeg ng bata ang bagong dog tag bilang pamana. Tinapik siya ni Keith sa balikat, pabulong, "Salamat kuya, next time ako na sigurado na may baon kang tubig." Natawa si Kenzo, ngunit sa gitna ng tawanan ay lumingon siya sa kisame ng covered court at bumulong, "Maraming salamat Eman, buhay pa ang kabutihan mo." Sa dulo ng araw,
habang umuuwi siyang sakay ng jeep at pinagmamasdan ng city lights na nagmumukhang alon ng bituin, napagtanto niya na may lihim na espiritong umiikot sa mundo. Kabutihang once na inabot sa kanya, ngayon naman ay siya naman ang ipinapasa. At habang paulit-ulit itong gumagapang sa dugo ng henerasyon, lalong lumalakas ang tugtog na matagal nang kumakalansing sa kalsada. Tunog ng tubig na iniabot sa tuyot, uhaw na puso ng kung sino-sino. Tunog ng metal na kumalansing upang ipaalalang walang nangyayaring maliit kapag ang puso ang nag-utos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.